Hello guys! Welcome and welcome back to my channel. This is Jennifer Alicando and for today's video ay nandito na naman kami sa BGC kasi sabi ko nga sa inyo noon ay ito yung pinakamalapit na lugar dito sa amin na mabilis lang namin puntahan. And kaya kami nandito kasi pupunta na naman kami doon sa Globe dahil aayusin namin yung account ni Mr. dahil medyo nagka-problema sa account niya. Nandito nga pala tayo ngayon sa Coffee Bean and Tea Leaf. Magkape tayo, magkape. Pero hindi siya yung kape na mainit. Kape na malamig at yan ang in-order namin. Naka-partner ng aming kape na malamig. Ayan, kasi gusto naming magkaroon muna ng pag-uusap bago kami umuwi. So ito na nga, umupo na kami dito and ang ganda ng aming pwesto, diba? Para lang kaming nag-date, no? Parang nag-date lang. Pero mahalaga talaga to bilang couple, bilang mag-asawa. Kailangan talaga meron tayong time na ganito na mag-usap, magkaroon ng pagpaplano para sa, hindi lang sa future, para sa mga gagawin sa pamilya, ganun. Kasi diba na sa mga previous vlogs ko, nakwento ko sa inyo na meron nga kaming anak na gagraduate ng college. September 16 ang graduation niya and so sobrang tuwa namin, ayan. Yung anak namin ay gagraduate siya with Latin honor. Ano siya, magna cum laude. So ayan, nag-celebrate na kami dito, nag-date na kami at nagkwento-kwento, nag-uusap, 'di ba? Bilang magulang ay ano natin 'yan, pride natin 'yan na magkaroon tayo ng anak na gano'n, na pinagkalooban ng Panginoon ng ganong talento, ganong knowledge. Kasi alam nyo ba, yung anak namin na yun, kahit yung mga kapatid niya, pag nagkukwentuhan sila, hindi naman talaga siya, hindi siya namin nakikita na yung nag-aaral dyan, na laging nag-aaral, nagre-review, hindi. Naglalaro lang yan lagi ng ML, may mga kalaro yan siya, pero huwag ka. Kasi pagdating ng exam niyan, ang tataas ng grado niya. Kaya mula first year hanggang fourth year talaga ay president lister talaga yan siya. Kaya ayun na nga, sabi ko nga dati, in-expect na namin na magkakaroon nga siya ng laude. So hindi namin alam kung anong laude, kung magna ba, kung summa. And ayun lang, nung Tuesday lang na-confirm kasi may email na sa kanya yung school na magna cum laude nga siya and ang galing nilang magkakabarkada sa kanilang school. Yung kagrupo niya sa thesis ay ayun nga, naging kagrupo niya kasi sa thesis pala, naghiwalay silang apat, pero silang apat ang magkaka-close. Pare-pareho sila mga magna cum laude. Diba nakakatuwa na meron kang anak na ganun. Kaya sabi ko nga, totoo talaga yung kasabihan na you have to surround people na mag-uplift sa'yo, na ma-encourage ka kasi ayun, dahil ganun yung mga kasama niya, kaya ganyan silang lahat, pareho silang mga cum laude, pareho matataas yung mga grado nila, ilang points lang ang yung sa anak ko kasi 1.29, meron daw sa kanila may 1.30, may 1.28, ganyan. Basta matataas yung grado nila. Sabi ko, sayang, kunti na lang ang kulang kasi ang summa cum laude pala ay 1.5. So, 1.20 sa kanya. So, 0.5 lang ang diferensya. Magiging summa cum laude na. O, diba? Pero, hindi naman ako nagreklamo. Yun lang. Natuwa na kami bilang magulang na ganun ang naging resulta sa anak namin. And, yan nga, kwento-kwento kami ng kami mag-asawa bilang couple, kwento na napag-usapan din namin na dapat kami bilang couple kasi syempre mga anak namin ay magkakaroon sila ng kanya-kanya nilang mga sariling pamilya. So we planned na dapat kapag kami ay nag-senior na o kahit ngayon magkaroon kami ng business ba, na running business, na pagdating ng panahon ay yung hindi na kami aasa sa kanila ba. Siyempre, mga anak, natural man yan nagbibigay. Pero kung magbigay, salamat, diba? Pero yung hindi tayo aasa sa kanila ba, na dahil karamihan talaga sa atin kapag senior na, kapag nagkakaedad na, diba, talagang nakaasa na lang sa mga anak. Kasi lalo na kung wala ng trabaho, siyempre, so mahirap naman yun. Parang hindi namin kaya ang ganun ba. Basta may plano kami na ganyan na mag-business or kung ano ang gawin na para meron kaming sarili din naming kita habang kami ay
habang kami ay di ano na, habang retire na yung aking asawa, ganyan. And syempre para meron din kami time para mag-travel na kami lang or kasama ang pamilya, ganyan ba. So ayan, usap-usap lang kami ng usap-usap hanggang sa kung ano-ano lang napag-usapan at napag-share namin nga mag-asawa na nung binabalita sa amin ng anak namin nag-graduate na cum laude nga siya. Talagang hindi namin mapigilan mapaiyak ba yung asawa ko, nasa CR pala siya. Tapos, nung marinig niya yung gano'n na cum laude, umiyak daw siya doon sa CR. Ako naman kasi nasa table kami, nagkakape kasi kami. Hindi, pinipigilan ko yung aking iyak kasi yung anak ko sobrang saya niya na binabalita tapos ako iiyak, di ba, parang hindi sa kanya, kaya nakisabay na lang ako sa pagpapalakpak niya na sumisigaw kami na pumapalakpak, congratulations, ganyan. Pero sa totoo lang talagang naiiyak talaga ako habang binabalita yun kasi di ba yung tears of joy na sinasabi talagang mararamdaman mo talaga sa oras na yun. So ang saya lang na may anak ka na ganyan. At ngayon pa lang nitong Monday. So sa 15 siya gagraduate. Nitong Monday, September 1. Walang trabaho pala ng September 1 kasi holiday sa US. So September 2 na nag-umpisa na siya ng trabaho, guys. May trabaho na agad yung anak ko. Hindi pa siya graduate pero considered as fresh graduate na siya doon sa kanyang in-applyan na trabaho. Bilang policy analyst ang trabaho niya. Tapos malapit lang din dito sa amin, dito lang din malapit sa lugar na ito, pero nasa McKinley lang siya, doon sa may Venice Grand Canal, malapit doon ang office nila. So ayun, kaya kapag umaga talagang kami na lang talaga, dalawa ni Damaris ang natitira dito sa bahay. Buti na lang merong Damaris, meron akong nakakasama kasi kung hindi, ang lungkot. Ang lungkot kapag nag-iisa ka lang, kaya nakaka-relate ako dun sa mga matanda na nalulungkot kasi malungkot na pala kapag ayun na, malalaki na mga anak mo, nagtatrabaho na, tapos ikaw na lang maiwan sa bahay. Talagang mararamdaman mo ang lungkot. Naramdaman ko yan noon nung mga nag-high school na sila, tapos yung iba nag-college. Ako lang talaga mag-isa ang naiwan sa bahay. Talagang umiyak talaga ako. Sa sobrang lungkot ng bahay, sobrang tahimik ng bahay. Kaya ngayon, ayan, I thank God kasi meron akong kasamang Damaris. Kaya si Damaris naman parang hindi siya baby. Nagtataka nga yung iba kasi sobrang behave niya. Hindi siya katulad ng ibang bata na patakbo-takbo kung saan-saan, kung anong kulit-kulit. Si Damaris hindi. Kasi sabi ko sa kanila, matanda ba naman maghapon ang kasama ni Damaris, kaya hindi niya magawa yung kaniyang yung ng bata. Pero hinahayaan ko lang din naman siya na naglalaro dito. Tapos uusap kami, kakanta, kung ano yung inaano ni Damaris. Minsan, para din akong bata, sasakyan ko din siya. So, ganun lang ang buhay namin dito araw-araw kasi kami na lang ang natitira. And this time kasi, nung time na to, nag-early out yung aking asawa kasi nga pupunta nga siya sa office ng Globan yan. Sobrang natuwa ako dyan sa yung born and brood na nila, ang ganda. Kaya sabi ko magpicture nga tayo. Kaya nagpicture ako niya nung mga na yan, ng mga oras na yan. At ayan tingnan nyo guys, ang ganda ng background, diba? Ang ganda. Actually, maingay yan. Maingay kasi may mga tao doon sa baba, malalakas yung kanilang mga kwentuhan. At meron kami din kasama dito, parang 4 na table kami dito na nag-occupy. Yung pareho sila, hindi ko alam kung nag-aaral o nagtatrabaho tong mga kasama namin na iba dito. So ayan, natapos na kami doon at lumabas na nga kami dito. May nadaanan kami, ayan kumakanta, ay nagbo-view. Ano, daming tanglad. Malusog ng tanglad.
Diyan tayo kumain na. Hindi tayo nakakain ng mami. Imbis na mami ang kainin eh. Ball. Big ball. Ha? What is downstairs? What is in there? Doon ka lulusot. Diyan sa ano? Huh? Ay, parking lot. Ha? Parking lot. Ah, okay. Ang ganda ng view. Maraming puno. Picturean ko. Ay, ang cute. Matulog talaga eh. Ha? Hindi na rin ako punta sa CR. Ha? Daw CR. Ako din eh. Yan. Hindi na. At least. Ilan lang. Dila tayo dito sa video. Hanggang dito na lang muna. Thank you guys for watching. Please don't forget to like and subscribe to my channel. And maraming salamat sa inyong lahat. Ingat. God bless.